Magandang hapon po sa bawat isa. Narito po muli tayo sa ating everyday live dito po sa ating Rema Feels FB. Kamusta po kayo? Nawa po ay nasa mabuting kalagayan po ang bawat isa po sa atin. This week po, ang topic po natin ay ang 12 benefits of the fear of God. At kung saan, naituro na po sa atin itong mga nakarang araw yung first 9 na mga benepisyo na matatanggap natin mula sa Panginoon kapag tayo po ay nagkaroon ng takot sa Kanya. At ngayon po, ang pag-aaralan po natin ay ang last 3 benefits na makukuha po natin kung tayo po ay mayroong banal na pagkatakot sa ating Panginoon. Bago po tayo magsimula, tayo po ay panandaliang manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat sa oras na ito, Panginoon. Tinataas namin sa iyong pag-aaral namin na yung mga salita, O God. Lord, dalangin namin na maunawaan namin, Panginoon, at maintindihan ng bawat salita mo, Lord. Samahan mo kami sa mga oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Ang pang-10 po na benefits of the fear of God is yung tinatawag na freedom from envy. Dito po sa Proverbs 23 verse 17, sabi niya po rito, huwag kang mainggit sa mga makasalanan, sa halip, si Yahweh ay laging igalang at sundin. Pag sinabi po kasing fear of God, o may takot sa Panginoon, o may takot sa Diyos, meron kang paggalang sa Panginoon. Nandun yung pagiging submissive natin sa Diyos. At dahil nandun po yung pagkatakot natin sa Panginoon, magiging malaya ka sa pagkainggit. Magiging malaya tayo sa pagkainggit. Isang meaning po ng pagkainggit ay yung discontented ka. Yung hindi ka kontento sa mga bagay na nakukuha mo. Na pag may nakita ka sa iba, gusto mo ikaw din mayroon. Not considering kung kalooban ba ng Diyos na mapasayo o makuha mo yung isang bagay na iyon. Amen po. Katulad po ng tinuro sa atin ng camp, naalala nyo po na kapag hihiling ka sa Diyos, bago ka hihiling sa Diyos, bago tayo mag-praise sa Panginoon, kailangan alamin muna natin kung kalooban ba ito ng Diyos. At kung alam na natin na kalooban ito ng Diyos, saka tayo mag-pray, saka tayo humiling sa Panginoon. At dito po ulit, sa Proverbs 23 verse 17, sabi niya, huwag kang mainggit, instead, sa halip, si Yahweh ay laging igalang at sundin. Sa pagbibigay galang po kasi at pagsunod natin sa Diyos, na ipapakita po natin yung pagkatakot o yung pagkakaroon natin ng takot sa Diyos. At dahil po doon, magiging malaya tayo sa pagkainggit, which is yung freedom from envy. Hindi ka na maiinggit. Hindi na tayo maiinggit. Paano? Kung babalikan po natin yung sinabi ng Diyos sa Isaiah 1:19, ang sabi po niya doon, if you are willing and obedience, you will eat the best from the land. Yung pagiging willing mo, yung pagiging obedient mo, yan na yung pagpapakita na ang pagkakaroon mo ng takot sa Diyos. Amen po. At ang bunga niyan, o magiging resulta ng pagbibigay mo ng willingness at yung pagiging obedient mo, ang magiging resulta niyan, you will eat the best from the land. Mga kapatid, best yung ginamit na salita. Meaning, no room na sa pagkainggit. Di ka na makakaramdam ng pagiging discontented. Kasi, nasa iyo na yung best. Amen? At napasayo yung best na yan dahilan sa pagkakaroon mo ng takot sa Diyos. At kung maalala din po natin sa Psalms 23 verse 1, ang sabi niya po doon, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Sabi niya, the Lord is my shepherd. Si Yahweh ang aking pastol. Isang pagpapakita din po na may takot tayo sa Diyos ay yung pagkilala sa Kanya. Yung kilala natin kung sino ang Diyos sa buhay natin. Kung ano ang Diyos sa buhay po natin. At dahilan sa kilala natin ng Diyos, kilala natin kung sino siya sa buhay natin at kung ano siya sa buhay natin. Nire-recognize natin ang Diyos sa buhay natin.
we shall not be in want. Amen? Meaning, nandoon po yung contentment natin. We shall not be in want. Kaya nga kung tayo ay may takot sa Panginoon, makukuha natin itong benepisyo na ito. Yung magkakaroon tayo ng contentment heart. Amen? At dito po, nabanggit po sa atin ni Pastora Edra last time, yung mga ibig sabihin ng benefits. At isa po dito ay ito yung something you will gain. Something na makukuha mo. Amen po? At dito po sa pang-11 na benefits, ang sabi niya, pag may takot ka sa Diyos, isa sa mga makukuha mo ay ang prosperity. Ito po ay nais nating maranasan eh. Amen po. Ito po ay lagi tinuturo sa atin sa camp. Yung prosperity o ang kasaganahan. Amen? At dito po, ang number 11 natin, ito nga po ang prosperity. Sabi niya po sa Mangangaral, chapter 8, verse 12. Sabi niya, kung sa bagay, daan-daan man ang kasamaang gawin ng masama, ay wala ring mawawala sa taong nabubuhay ng matuwid, pagkat siya'y may takot sa Diyos. Naalala ko po dito yung kwento ni Job. Alam ko po na familiar kayo sa kwento ni Job. Kung naalala po nyo kung gaano kumilos ang kaaway sa buhay niya. Amen po. Nawala kay Job ang lahat. Mga pananim niya, mga alaga niyang hayop, mga asno, mga tupa, lahat nawala kay Job. Maging ang kanyang mga anak ay nawala sa kanya. At hindi natigil ang kaaway na puksain ang buhay ni Job. Ang ginawa ng kaaway, binigyan siya ng isang malubhang sakit na halos wala ng lunas. Amen? Pero alam niyo po, nakita po natin na sa kabila no, naging matuwid pa din ang buhay ni Job. Kahit na sinasabihan na siya ng kanyang asawa na sumpain niya na ang Diyos, ay pinaglilingkuran niya. Still, nandun pa rin yung paniniwala ni Job sa Diyos. At ano po ang nangyari? Sa bandang huli, nirestore ng Diyos kung ano yung nawala kay Job. Ano ibig sabihin ng nirestore? Ibinalik. At alam niyo po, hindi lang ibinalik kay Job yung mga nawala eh. Dumoble pa. Pinasagana niya si Job ng higit pa kesa noon. Amen? At dito naman po sa Isaiah chapter 33 verse 6, sabi niya po rito, siya ang magpapatatag sa bansa, inililigtas niya ang kanyang bayan, at binibigyan ng karunungan at kaalaman, ang pangunahing yaman nila, si Yahweh sundin at igalang. Maganda po sa English version itong verse na ito. Basahin ko rin po sa inyo. Sabi niya po dito, He will be the sure foundation for your times, a rich store of salvation and wisdom and knowledge. The fear of the Lord is the key to this treasure. The fear of the Lord is the key to this treasure. Pag sinabi po kasing prosperity, hindi lang to sa pera, sa mga material na bagay, hindi lang umiikot dito yung pagiging masagana. Amen po. Kundi maging sa kalusugan mo, sa kaligtasan mo, magiging masagana ka. Kumbaga sa lahat ng aspeto ng buhay mo, sagana ka. At ito ang isa sa mga benepisyo na makukuha natin pag nagkaroon tayo ng takot sa Diyos, yung sagana ka sa lahat. Amen po. You will be lack nothing. Hindi ka magkukulang, sagana ka. Hindi ka magkukulang sa karunungan, hindi ka magkukulang sa kagalingan, hindi ka magkukulang sa bulsa. Sagana ka sa lahat ng aspeto ng buhay mo. At ang sabi po niya rito, the fear of the Lord is the key of this treasure. Ang susi para makuha mo itong sagana na to, itong treasure na to, ay yung pagkakaroon mo ng fear sa Panginoon. Kaya nga po, pag nandun yung takot mo sa Diyos, yung benepisyo ng kasaganahan, ay makukuha po natin. Makukuha po natin, mga kapatid. At dito po sa pang 12 na benefits, ito po yung tinatawag na humility. Dito po sa Isaiah chapter 2, verse 10 to 21, kung babasahin po natin itong verse na ito, makikita po natin dito kung gaano kadakila ang Diyos. Sinasabi po dito na walang papantay sa Panginoon, na walang hihigit pa sa Diyos. Ang Diyos ng pinakamataas.
Wala nang aabot sa taas ng Diyos. Kasi siya na yung pinaka-highest. Pag po nandun yung takot natin sa Diyos, yung banal na pagkatakot sa Diyos, madedevelop po sa atin yung kababaan. Yung pagiging mababa lang. Hindi lang po ito yung kababaan na sa harapan lang ng Diyos. Kung hindi, kababaan po sa lahat ng sitwasyon. Sa lahat ng dinadaanan mo, sa lahat ng mga nangyayari sa buhay mo, nandun lang po yung kababaan natin. Na minsan, magtataka tayo, bakit dati di ko maatim na sinasabihan ako ng boss ko? Bakit dati hindi ko maatim na sinasabihan ako ng mas bata sa akin? Hindi ko kaya yung mga ganong sitwasyon. Pero bakit ngayon nakakaya mo na? Pero bakit ngayon na-handle mo na? Kasi nga po, nakuha mo na yung benepisyo na may takot sa Diyos. Yung humility. Na-develop na yung pagiging mababang loob lang. Amen? Katulad po ni Haring David na sa kabila ng maraming siyang naging kasalanan, alam naman po natin yung mga naging kasalanan ni Haring David. Hindi siya bibilang sa mga minor lang na kasalanan eh. Hindi siya yung pangungupit lang ng tagpipiso, ng tagbebentchingko, hindi eh. Kundi yung mga naging kasalanan ni Haring David ay talaga namang hindi maganda sa paningin ng Diyos. Hindi siya minor na sin lang. Amen po. At doon sa buhay ni David, binigyan pa rin siya ng title na a man after God's own heart. Amen po. Yung taong malapit. Hindi lang basta malapit eh. Sobrang lapit sa puso ng Diyos. Ito po ang title ni David. Minsan may inggit ka eh. Nakakainggit yung title ni David eh. Taong malapit sa puso ng Diyos. A man after God's own heart. Bakit? Bakit siya binigyan ng ganitong title sa kabila ng marami siyang pagkakamali, sa kabila ng mga mabibigat na kasalanan niya? Bakit may ganito pa rin siyang title? Kasi alam po natin na nire-recognize lahat ni David ang pagkakamali niya. Paano nire-recognize? Yung alam niya na nagkamali siya. Na never niyang ginastify yung pagkakamali niya. Na nandun lang lagi yung pag-amin niya sa mga nagagawa niya. Amen po. Yung andun lang yung kababaang loob ni Haring David. Na hindi niya kailanman ginastify yung mga nagawa niyang hindi maganda. Nandun yung repentant heart ni David palagi sa Diyos. Na talagang nandun yung pagsisisi niya na inaamin niya na nagkamali ako sa bagay na ito. Yun yung na-develop kay Haring David, yung pagkakaroon ng mababang loob, yung humble lang. Bakit na-develop ito? Kasi meron siyang fear of the Lord. Amen po. Meron siyang takot sa Diyos. At dahil dun sa meron siyang takot sa Diyos, yung benepisyo ng pagiging mababang loob, nakuha niya. Sa totoo lang, hindi naman madali na itong bagay na to eh, na yung lunukin mo yung pride mo, na mawala yung pride mo. Kumbaga ego to ng mga tao eh. Ego natin ito eh. Pero alam po natin na kahit gaano ito kahirap, as long as sinurrender natin sa Diyos, mawawala. Amen po. At dito po, sabi niya rito, paano nagkaroon ng ganong klaseng karakter si David? Kasi ito yung nakuha niyang benepisyo sa pagkakaroon niya ng takot sa Panginoon. Amen po. At dito po natatapos ang series natin sa 12 Benefits of God. Ulitin ko po, may banal na takot sa Diyos. Andun po yung deep respect. Pag sinabing deep respect, yung malalim na paggalang sa Panginoon. Hindi lang yung basta paggalang na, oo Lord, ikaw yan, Diyos ka, gagalangin kita. Kundi andun yung deep, yung malalim. Na kahit anong circumstances, na kahit anong sitwasyon ng buhay natin, andun yung paggalang pa din natin sa Panginoon. Na kung
pumangit man ang sitwasyon natin, na hindi man umayon sa kagustuhan natin yung nangyayari, andun pa din yung pagiging respeto, yung pagbibigay natin ng paggalang sa Panginoon. Yun yung may takot sa Diyos, yung deep respect, yung malalim na paggalang sa Panginoon, yung may reverence ka. Amen po, yung submissive ka. Yung nandun lang yung obedient heart mo sa pagsunod sa Panginoon, na kahit masakit, kahit mahirap, kahit maraming kailangang i-sacrifice, andun yung obedience mo na susunod ako sa'yo, Panginoon, kasi may takot ako sa'yo. Wag po nating itulad yung takot sa takot. Iba yung takot sa takot. Pag sinabi po kasing takot, ayaw mong harapin ang isang bagay. Amen? Halimbawa, meron kang fear of heights, takot ka sa mga matataas na lugar, takot ka sa mga, ano ba mga pinagkakatakutan mo, injection, mga karayom, takot ka dyan, ayaw mong harapin. Pero pag sinabing takot sa Diyos, meron kang banal na pagkatakot sa Diyos. Ito yung kaya mo lang harapin si Lord, yung kaya mo lang siyang galangin. Andun yung pagiging surrendered na buhay sa Panginoon. Amen? Nabanggit nga po ni Pastor Boy sa mga tinuturo niya, di ba? Na pag nandun yung banal na pagkatakot mo sa Panginoon, takot kang mawala sa tabi ng Diyos. Amen? Kumbaga parang hindi ka mapakali pag wala ka sa tabi ng Diyos. Kasi ang kapayapaan mo ay ang Diyos. Ang nagbibigay ng kalma, yung nagpapakalma sa atin sa gitna ng storm, ay walang iba kundi ang Diyos. Amen nga. Amen po. Ngayon po di ba po ang sabi niya dito sa Biblia, if God is with me, who can be against me? Amen. Walang makaka-against sa'yo if God is with you. Amen po. Kaya ito po ang mga benepisyo na makukuha natin sa Panginoon kung tayo po ay patuloy na magkakaroon ng banal na pagkatakot sa Kanya. Amen po. So hanggang dun lang po ang aking mababahagi sa hapon na ito. Tayo po ay muling manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat Lord sa oras na ito, Panginoon. Lord, dalangin namin na patuloy kaming magkaroon ng banal na pagkatakot sa iyo, O Diyos. Dalangin namin, Panginoon, ang mga benepisyo na ito sa aming mga buhay, Panginoon. At Lord, hayaan mo, Panginoon, na makalakad lang kami palagi, Panginoon, sa iyong kalooban at sa iyong plano, O Diyos. Salamat, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Maraming salamat po sa inyo. God bless you all po.